Hello guys! Welcome po sa Encourage 88. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So ngayon titingnan natin ano ba yung dahilan? Bakit ka kiniinggitan ng mga tao sa paligid mo? Okay? So tingnan natin. So be open-minded po, hindi halos lahat ay makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Ano bang dahilan? Bakit kinainggitan ka ng tao sa paligid mo? Wheel of Fortune, reverse, Four of Cups, reverse. So, dito, yung iba sa inyo, meron akong nakita dito Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron dito ang Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius. Virgo, Capricorn, Taurus. Aries, Leo, Sagittarius. So, halos lahat naman nandito, Ayan. So, bakit nga ba marami na higit? Ayusin ko lang Yan, adjust ko lang. Yan. So, dito, yung iba sa inyo, hindi mo lang alam, pero may mga tao dito na naiinggit sa transformation mo. Lalo-lalo na sa progress mo. Okay? Kasi hindi nila inaasahan na nalalampasan mo lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Pwede yung iba sa inyo saksi. Saksi ito sa, alam mo yun, sa mga pinagdaanan mo, sa mga sakripisyo mo or paghihirap mo. Pero ngayon, unti-unti ka nang nakakaraos. So, dito, lumabas itong si Wheel of Fortune at itong si Four of Cups reverse. Kung titingnan dito, meron kasi ditong taong nakakaramdam siya na parang hindi nagiging patas yung takbo ng buhay. Okay? Parang naiko-compare niya yung sarili niya sa'yo. Kapag nakikita ka ng tao na to na kahit yung mga tipong hindi ka naghihirap, hindi ka nagkakandakuba-kuba sa pagtatrabaho, tapos patuloy ka pa rin umaangat. Okay? Nagkakaroon siya ng inggit sa'yo. Okay? Pwede yung iba sa inyo, yung klase ng trabaho mo, hindi siya yung typical na nakikita. Pwedeng online or pwede rin meron kang ginagawa. More on online job, okay? Yung bang tipong hindi ka physical na nagtatrabaho, nagkakayod-kayod, hindi ganon. Pero yung taong naiinggit sa'yo, sobra na yung kayod sa buhay niya. Pero ikaw, nakaupo-upo ka lamang, pero kumikita ka. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, nakikita ka ng tao na to na marunong kang bumangon. Okay? Kumbaga, ikaw yung klase ng tao na kapag may opportunity, sinasamantala mo yon, ginagrab mo agad yung opportunity na yon. Hindi ka habang buhay nananatili sa mga disappointment, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, dito, yung iba sa inyo, Queen of Wands reverse. Ito mismo kasi yung yung bang tipo na strong indikasyon ng jealousy, okay? Merong insecurity, may taong na-intimidate, lalo-lalo na sa confident mo. Yung presensya mo ba? Pwede ikaw yung klase ng tao na very charismatic or nakukuha mo yung atensyon na gusto mo, okay? Alam mo yon, para bang hindi ka man naghahanap ng attention pero na-receive mo yung attention, yung validation mula sa ibang tao, okay? So, dito, para bang may tao ka dito, para bang may taong iniisip ka ng sobra. Pwedeng itong taong ito, nag-overthink siya tungkol sa kung paano ka ba nagiging successful, kung bakit parang kinakaya mong harapin yung mga problema mo, okay? Na nag-iisa. Kumbaga siya yung tipo ng tao na nagtatanong siya sa kanyang kaisipan, paano kaya ito nagiging successful? Ano kayang ginagawa nito? Baka to madali para sa kanya?
Okay, lalo-lalo na kapag halimbawa pwedeng sa kapitbahay, kaanak, or pwede rin sa katrabaho. Yung bang tipong meron kang nabibili na bago at or may nakikitang bago sa'yo. Kaya may pagtataka tong taong ito. Okay? So, dito, Knight of Swords at ito, si Knight of Pentacles. So, nakikita ko dito, posible yung taong nakakaramdam ng inggit sa'yo. Siya yung klase ng tao na madaling magsalita or pwede ring magaling siya manghusga. Ganon. Hindi naman alam yung buong story mo dito. Pwede, pero alam mo yun, gumagawa kasi ito ng assumption tungkol sa'yo. Okay? Yung bang hindi niya alam kung ano ba yung kwento ng buhay mo, kung bakit ka naging matagumpay, hindi naman ito alam kung ano mga pinagdaanan mong hirap, pero pwedeng gumagawa siya ng kwento-kwento about sa'yo. Ito rin yung isang dahilan kung bakit ka kinaiinggitan eh. Kasi consistent ka. Hindi ka, hindi man ito yung tipo na mabilis ang progress, pero consistent ka, tuloy-tuloy ka. May mga taong naiinggit sa stability mo. Yan, pasensya na utal ako, lalo na sa S, R, ganyan. Kumbaga dito, may taong naiinggit sa stability mo na unti-unting nabubuo, okay? Kumbaga, yung mga nabubuo mo sa buhay mo, sa stability mo, or pwede yung iba sa'yo, meron kang pinagagawang bahay, or meron kang nabibiling sasakyan, or may mga plano ka na nakikita talaga, nakikita ng tao sa paligid mo. So, yun yung kinaiinggitan. Okay? Nakikita ka ng tao na very consistent yung ginagawa mo. Yung tinatrabaho mo. Para bang tuloy-tuloy yung sahod mo. Okay? Stability yung iba sa inyo kung bakit may naiinggit sa buhay mo ha. Stability. Pera. Yung iba sa inyo. So, dito, Five of Cups and the Page of Cups reverse. Kung titingnan dito, kita din ng tao na ito yung mga pinagdaanan mo before or pwede rin napagkwentahan mo din to. Pwedeng close friend mo before or kapitbahay mo na malapit sa'yo before, mga ganun. Kumbaga, kita ng tao na to na para bang naghihilom ka na sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Or pwede rin pinagsabihan mo to ng mga pinagdaan mo sa buhay before. Pero ngayon nakikita niya na parang naghihilom ka na. Nagmo-moving forward ka na. Kahit meron kang mga pinagdadaanan, hindi ka nananatiling talunan sa isang situation. Kaya dito, nakikitaan ko dito, itong taong naiinggit sa'yo, siya yung klase ng tao na very, immature emotionally. Kapag nakikita nilang nakukuha ka ng affection or attention or compliments, yung para bang nakaka-receive ka ng ganon or mga opportunity sa buhay mo, para bang sila yung insecurity dito. Or pwede rin yung iba sa inyo, minamaliit ka din. For example, meron kang ginagawa or meron kang mga nakakamit or meron kang nabibili. Mamaliitin nila yon, okay? Huhusgahan nila yung achievement mong yon. Halimbawa, nakabili ka ng sasakyan, yun lang naman pala yung binili, mga ganyan. Ganun ba, okay? O second hand lang naman pala, at least, okay? At least, meron kang achievement. So, lumalabas dito, may mga tao talaga na hindi maiwasan dito na nakakaramdam talaga ng inggit. Kahit may mga compliments ka, humahanap siya ng butas para maliitin ka. Gets mo? Okay, ganon yung energy dito sa Five of Cups. So, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, para bang bitter lang to. Ganon, bitter lang sila sa achievement mo. Ayan. So, deadmahin mo na lang to. Yung iba sa inyo, yun yung clue. Siya yung klase ng tao na immature, mahilig manghusga, madaldal, or pwede rin may chismosa, ganon. So, dito, lumabas ito, si Six of Swords at si Eight of Pentacles. Ito yung interesting dito, alam mo kung bakit? Kasi itong taong ito, akala kasi nito, hindi ka na makakaalis sa isang mahirap na situation.
Pero nagawa mo magpatuloy, kaya nagugulat sila sa progress mo. Para bang akala nila stuck ka na lang sa ganung sitwasyon, hindi ka makakausad, talagang dusan-dusa ka na dito. Pero hindi, pinatunayan mo sa kanila na kaya mo. Kaya mo yung sarili mo. Kaya dito, ito yung very strong reason dito eh. Kasi pinaghirapan mo yung ginagawa mo. Okay? Hindi lang sila swerte, yung mga taong ito. Pinaghirapan mo lang at ikaw ay sinuwerte. So, lumalabas, nakikita nila kasi yung effort mo, yung skills mo, yung dedikasyon mo, okay? At yung pagiging mong consistent sa ginagawa mo. May talent ka. So, dito, lumabas si Queen of Pentacles, at itong si Ace of Swords upright. Kumbaga dito, ito kasing taong insecure sa'yo. Siya yung class ng tao na materialistic, okay? Gusto niyang makamit kung ano yung mga nagagawa mo sa buhay. Pwede nga iba sa'yo, nabibili mo na yung gusto mo eh. Nagkakaroon ka ng resources, feeling comfort ka na sa buhay mo. Pati sa mga material stability mo na nabibili mo yung mga bagay na yun, So, pwede ring merong comparison din tungkol sa pera, okay? Trabaho, bahay, or pwede rin kung paano mo inaayos yung buhay mo. Pwedeng yun din yung dahilan kung bakit kiniinggitan ka. Pwedeng magaling kang humawak ng pera. Alam mo kung saan mo ilalaan yung pera mo. Okay? Ayun. So, nakikita ko dito, ito yung klaro dito eh. Marunong kang makita ng, alam mo yun, marunong kang maging totoo sa sarili mo. Ganon. Alam mo kung paano ikakat yung mga taong hindi na healthy para sa'yo. May mga taong hindi sanay ng ganun eh. Okay? Hindi ka na ngayon madaling manipulahin. Hindi ka na madaling madaya. Okay? At yun kinaasaran nila, Kung before, madali ka nilang mapagsabihan, tapos ikaw, nasunod agad. Pero ngayon, iba na. Iba na yung strategy mo. Meron kang binago sa sarili mo. So, dito, Eight of Swords and the Devil reverse. Yung iba sa inyo, itong tao nito, meron siyang perception dito na minsan, para bang ikaw, masyado ka ding may boundary, Para bang tingin din ng taong ito sa'yo na masyado kang may sariling mundo. Ganun. Posible naiinggit itong tao nito dahil kahit meron kang takot, may mga bagay ka ring nagagawa na sila na mismo biglang, alam mo yun, hindi nila kayang gawin yun eh. So, ibig sabihin kahit meron kang mga problema or meron kang mga pinagdadaanan, kaya mo yung sarili mo. Okay? Kaya mong makawala sa ganun. At isa rin yun sa nakakatakot para sa kanila, kasi hindi naman halos lahat kaya na makalampas sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Okay? So, nainggit sila. Nainggit sila sa'yo. Kasi kahit takot ka, kinakaya mo. Kumbaga malakas lang talaga yung loob mo na kayanin lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Yun. Yung iba sa inyo kasi may malaking transformation dito. Pwede yung iba sa inyo nakakawala ka sa mga toxic patterns, lalo-lalo na sa mga attachment, mga unhealthy connection. May mga tao kasi dito na sanay na kontrolado ka or sanay sila na may kontrol sa'yo or sanay sila na nai-impluwensyahan ka. Pero ngayon ikaw, unti-unti mong binabawi yung katatagan mo. Unti-unti mong binabawi yung lakas mo. Okay? Siyempre, may mga taong naiinis lalo-lalo na kapag halimbawa, hindi ka nila mapanghawakan. Kung before na panghahawakan ka nila, madali ka lang manipulate. Ngayon, nagpuput ka ng boundary. Tinatanggalan mo, kinakat mo, yung hindi na nakakatulong sa sitwasyon mo. Okay? So, dito, Five of Pentacles at Knight of Cups. Kung titingnan dito, kita ka ng tao na to na nakakabangon ka financially or personally mo. Pagkatapos ng mga pinagdaanan mo, yung mga mahihirap na pagsubok, nakakausad ka na eh. Yung dating mahirap, unti-unti nang nag-i-improve. Ganun kanya tingnan. So ngayon may tao din ditong naiinggit sa attention.
or pwede rin sa mga, alam mo yun, romantic energy na natatanggap mo sa paligid mo. Like, pwedeng meron yung iba sa inyo manliligaw or merong humahanga sa'yo or very attractive ka. Pero nakikitaan ko rin dito, no, yung iba sa inyo mag-ingat ka din ha, lalo-lalo na din sa mga nalapit sa'yo. Kasi hindi naman halos lahat ng nalapit sa'yo, mabuti yung intensyon. So, konting ano lang to, konting warning lang din, ano. Okay? So, nakikita ko din dito si strength, ano. Meron ka kasing inner strength dito, kahit maraming pressure sa buhay mo, marunong ka mag-control ng iyong emotion. Lumalaban ka dito hindi kailangang ipakita mo lahat ng pinagdaan mo, pero bagkus lumalaban ka sa pansarili mo. May mga bagay ditong mabubunyag. Kung may taong hindi naging honest sa'yo, lumalabas dito talaga yung katotohanan. At kapag hindi ka na madaling lukuhin, ano, pwedeng meron ditong tao na threaten sa'yo. Okay? So, dito, no, kung titingnan dito, no, meron lang ako nakikitang perception. Yung iba sa inyo, ayaw mo munang manatili sa, pwedeng waiting game or sa mga, alam mo yun, sa mga laro-laro, ayaw mo manatili sa ganon. Kapag alam mong hindi na worth it, gumagawa ka ng paraan para umusad talaga. Hindi ka na into sa ganon, ano. Kung titingnan, ano, yung iba sa inyo, marami naiinggit sa'yo. Konektado sa happiness mo, sa family mo, sa relationship mo, or maging sa personal life mo, no? Yung imahe ng personal life mo. Pwedeng meron lang ditong taong nagko-compare ng buhay nila sa buhay mo. Ganun. Kino-compare nila yung buhay nila sa'yo. Pwede yung iba sa inyo, masaya ang pamilya mo, masaya yung pagsasamahan ninyo. Okay, nagkakaisa kayo ng family mo. Yun, isa rin yung sa kinaiinggitan kung paano yung samahan ng pamilya. Ito yung pinakamagandang ending, marunong kang magbigay. Hindi ka madamot. Hindi lang ikaw yung tumatanggap May generosity ka din. Halimbawa, nagkakaroon ka ng blessing. Kaya mong ibigay din. Kaya mong mag-share ng blessing na nare-receive mo. Biling kang tumulong. Hindi ka madamot. Minsan pati yung pagiging mabuti mo nagiging dahilan din para kainggitan ka. Alam mo yun? Tumutulong ka na nga, kinakainggitan ka pa. Ganon. Yun yung masakit dun no? Kumbaga, tumutulong ka na nga, pero may mga tao lang talaga na hindi nila kaya yung ginagawa mo. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, yung spread kasi dito, no, para bang nagsasabi na, alam mo yun, lahat ng tao sa paligid mo ay naiinggit sa'yo. Pero may indikasyon din dito ng isang tao or pwede rin mga ilan-ilan na nagko-compare sila sa sarili nila sa'yo. Ayun. Kino-compare nila yung life nila sa'yo. Kahit may mga achievements sila sa buhay nila, no, parang wala silang kakontentuhan. Okay? Ganon. Yun lang yung nakakalungkot dito. Ayun. So, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.